Vice President Sara Duterte tumakas na. Yun ang ating pag-usapan today. At itong impeachment, yun ang ating mga pag-usapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. So ito na nga guys. Lumabas ngayon sa mga social media na di umano tumakas na ang ating Vice Presidente. Pero ang totoo ay pupunta talaga siya sa Kuala Lumpur, ang ating Vice Presidente, para sa kanyang merong event doon para sa Independence Day ngayong June 12. At mag-ano siya doon sa mga OFW. Yan. Merong mga transaksyon, no? Or mga pagbisita, no? Etong pagbisita niya sa Kuala Lumpur ay ginawa ng issue na di umano tumakas dahil nga merong impeachment. Alam ninyo mga kayo, mga anti-Marcos, mga animal talaga kayo, kung ano-ano na inyong mga ginagawa. Kung ano-ano na yung mga ginaano ninyo ba, yung inyong utak, kung ano-ano na yung mga naisip ninyo para lang siraan yung ating Vice Presidente. Wala talaga kayong pinagkaiba. Kayo na talaga yan. Dilawan at saka loyalista. Mga puro tanga. Merong transaksyon ang Vice Presidente doon sa Kuala Lumpur. At hindi yan tatakas, mga ulol. Hindi yan tatakas, bloodbath nga ang gusto niya, bloodbath. Naintindihan ninyo ano ang bloodbath? Diyan sa impeachment na yan. 2023 pa lang, alam na niya yung impeachment na yan dahil kay ex-congressman Castro, yung abuser na babaeng matanda na kidnapper pa yan. Nangre-recruit ng mga kabataan para dalhin sa bukid, gawing rebelde para mag-ano sa ating pamahalaan, kumontra sa ating pamahalaan. Yun yung mga plastic na mga congressman yan. Binasok nila dyan sa Congress. Iwan ko, mga tanga din ang mga ibang Pilipino. Bakit binubuto yung mga yan? Na sumisira sa mga kabataan, sumisira ng mga anak nila. Ibubuto pa nila. Diba? Dahil nga yung mga kababayan natin iba ay mga bayaran. Makita lang ng buong 1,000, 500, wala na, iboboto na nila yung mga maling kandidato o maling politiko. Ganon ang ugali ng ating ibang mga kababayan. Anong tumakas? Si Vice President Sara Duterte tatakas? Los ninyo. Matagal na yung impeachment na yan. Alam na niya yan, 2023 pa lang. Pinaghandaan na nila yan. Pinaghandaan na nila yan, 2023 pa lang. Kailan pa lang na ano yung impeachment na yan? Ngayon pa lang pinag-usapan. Dumaan na ang 2024. Ngayon pa lang pinag-usapan, malapit na matapos ang 2025. Sinong kasalanan yan? Bakit na dili-dili yan na impeachment na yan? Pinamadali na nga yan ni Vice President Sara Duterte para matapos na, malinis na yung kanyang pangalan. May takas-takas pa kayong nalalaman mga hindot. Diba? Ngayon, diba nag-oath na yung mga
Yun naman ang giano nila, ay kabahan na si kinakabahan na ang Vice Presidente kasi nga nag-oath na si ano sabi ni Chis Escudero. Wala siyang pakialam sa may gusto sa impeachment o sa walang gusto sa impeachment. Basta ang kanya ipatupad niya yung kung ano yung kanyang yung tama. Di ba? Ano sabi niya? Etong impeachment na ito ay doon na pag-usapan o doon na ang trial sa 20th Congress. Sa susunod na Kongreso. Di ba? At ngayon si Ruben Padilla merong final na termination. I-terminate itong impeachment na to. Kung sino yung mga bubuto dyan para ma-dismiss na yung impeachment na yan. Diba? Sabi ko sa inyo, bago uusad yan impeachment na yan, sino lang naman ang nagmamadali dyan? Yung mga may planong tatakbo sa presidente sa 2028, yan si Risa Hontiveros. Kasi yun ang manok ng mga dilawan. Kahit tumuwad ka pa rin sa Hontiveros, hindi ka mananalo. Sigurado yan. Hindi ka mananalo. Kaya maghanap na lang kayo ng iba, kahit sino pa sa dilawan, hindi mananalo yan. Yun lang naman ang mga nila, kandidato nila, si Risa at saka si Lenny. Yung iba dyan, wala man yan, wala na sa yan. Yung nanalo ngayong senador, ang mga boto dyan, galing doon sa, overvotes. Yun ang nilagay doon sa kanila. Di umano. Kaya nanalo yung dalawang yan. Yung impeachment, wag na kayong umasa na mananalo kayo kasi hindi kayo mananalo. Defense ni Vice President Sara Duterte, mga walang alam. Matagal na nila pinaghandaan yan. Ready na yung kanilang pang ebidensya dyan. Isang katutak na ebidensya. Nandyan na. Anuhin ninyo yung sinabi ni Toby Chanko, Congressman Toby Chanko, na mismong tauhan ng tauhan ni Bongbong Marcos. Kamag-anak ng asawa o mismo kamag-anak ni Bongbong Marcos yan, si Toby Chanko. Mismo nagsabi na yung pagpirma ng impeachment na yan ay may bayad. Pinangakuan ng milyon-milyon, ilang milyon yon para kuno sa kanilang mga project sa kanilang mga distrito. Yung iba nga hindi pa nabayaran, hindi pa nabigay. Sabi ni Chanko, kasi sabi ni Bongbong Marcos walang usapang ganyan. Sino nakapanood doon sa ni Toby Chanko? Palagpasin ba ng team ni Duterte yon? Palagpasin ba nila yung sinabi ng congressman na yon? Hindi. Gagawin nila yung isang ebidensya na itong impeachment na ito ay illegal. Tapos sabihin ninyo na ang Vice Presidente natakot. Anong natakot? 2023 pa yan, pinaghandaan na. Kaya nga sobrang na yan sila, na yung statement ng Vice President? Na umpisahan na. Para magkaalaman na. Let's the bloodbath begin. Diba? Yun guys. Kaya kayo mga anti-Duterte, huwag kayo masyadong
pilinggiro at pilinggira na kayo ay mananalo sa laban na ito, dahil hindi kayo mananalo. Itaga niyo yan sa bato. Diba? At na yung mga nagsasabi dyan na taong bayan, ito si Risa Hontiveros talaga, ginagamit pa yung mga taong bayan. Anong taong bayan? Kayo lang naman yan, mga dilawan. Ano hindi nyo isama yung mga Iglesia ni Cristo na nga ilang milyon yun? Iglesia ni Cristo at mga hindi Iglesia ni Cristo nung sumali sa kanilang rally before yung impeachment na yan. Ayaw nila ng impeachment na yan. Hindi ninyo isama yun? Itong mga university na nagsasalita ay punahin din ninyo, ay magsalita din kayo dito patungkol dito sa budget itong 2025 na blanco na yan, na ilang milyon yan. Billion ba yun o ilang milyon yun? Yung PhilHealth, yung Maharlika funds, puro lang kayo Duterte, puro kayo impeachment. Halata na masyado kayo na gusto ninyo talaga ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil ayaw ninyo na may Duterte pang makaupo sa Malacanang, dahil wala na naman kayo, diba? Mauubos kayo. Yung mga ninyo, kalahi ninyo na mga rebelde, mauubos. Dahil yan si Vice President Sara Duterte, mas malala pa yan sa tatay niya sa pamumuno. Kaya antayin ninyo. Kung sa bagay, wala na mahina na kayo Kaya wag na kayong umasa. Yung mga senador, kanya-kanya yung sa mga sarili nila, dahil palapit na rin ang eleksyon sa 2028. Yung mga re-electionist dyan na 12, kanya-kanya yan silang save ng kanilang mga political career. Yan ang tandaan ninyo. Kung aabot man tayo sa butuhan, sa trial, sa conviction, at yung hindi siya ma-impeach, merong numero si Duterte dyan sa Senado. Yan ang tandaan ninyo. Saan kayo kukuha ng 16 votes para ma-impeach ang Vice Presidente? Meron kayong makuha na 16 votes? Sino ang buboto? Yan ang tandaan ninyo. Iilan lang kayo dyan na atat na ma-impeach si Inday. Pero yung iba dyan, hindi ang papayag. Diba? So, malakas ang Duterte Black. Lalo na pag makapasok na yung mga bagong halal na mga senador. Hindi ninyo matibag yan si Rodante Marcoleta. Nako, kahit isang buwan kayo magdebate, hindi kayo aatrasan yan. Kaya yon ang sabi ni Chis Escudero, ang impeachment na ito doon na sa 20th Congress. Ang debate at ang trial. Ewan ko lang kung hindi magbago, pero yun ang kanyang sinabi. So yun lang guys. Si Vice President Sara Duterte hindi tumakas. Anong takasan niya? Yung impeachment na matagal na niyang pinaghandaan. Utot ninyo. Utot ninyo mga anti-Duterte. Magkaalaman talaga tayo. Magkaalaman tayo sa darating na mga araw. So yun lang guys. Maraming salamat.